This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows, from who listens to us to where they are. If you want to start using Podmetrics, visit podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Again, that's podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. So, welcome to another Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the MTG Show Podcast. Kasi gusto ko na mag-record, putangin na. De, seriously, parang kinakapa ako talaga itong BE. Sabihin nyo lang kung pangit yung, dito. Yung parang quality nitong episode na to. And hindi ko na ulit siya gagamitin muna. De, seryoso, sabihin nyo lang sa akin kung pangit talaga ang kalalabasan nito. Kung pangit talaga yung audio natin dito. Kasi tinesting ko lang naman to. If pangit naman ng kalalabasan, ba't pa natin gagamitin? Diba? So, it makes sense. So, let's start the regular programming, shall we? With a, Monday night Raw review natin as always. Seryoso, yung parating na episode ng Raw, di ko makuha pa rin hanggang ngayon kung bakit siya tinawag na Raw in your face or in your face Raw. Di ko makuha. Seryoso. Di ko siya makuha kung bakit merong in your face. Siguro, siya, probably a US shitty thing. Ewan ko, di ko pa din. Seryoso, hindi ko siya makuha ngayon dahil siguro it's either na hindi ako taga-US o wala akong pake sa tagline na to. Kasi every time na maglalagay ng tagline ng WWE, nagiging shit. Tingnan mo, yung Money in the Bank is shit, WrestleMania is shit, yung Extreme Rules, yung extra name on it, shit, SummerSlam, you see it coming, shit, Payback, wala, never mind. Yung Clash of Champions, Gold Rush, shit. Puro shit yata sinabi ko. Diba? In less than 2 minutes, ang dami kong shit na sinabi. Pero seryoso, let's start the review session of the pod. Kasi wala naman tayo masyadong pay-per-view na re-reviewin. Magre-review lang tayo ng weekly shows. And then, ibibigay ko lang yung thoughts ko about the heel turn ni Bayley, yung follow-up nun. Tapos yung kay Finn Balor, of course, he is the new NXT champion. Unfortunately, babalik pa si Cross. Pero abangan na lang natin kung kailan siya babalik. Hindi ko pa alam, hindi nila alam kung kailan siya babalik. So, joke lang. So, ayan, let's start the programming with a review of Monday Night Raw. So, obviously, bago tayo magtuloy pala dito sa review, sasama ko rin pala dito yung sa G1 Climax 30, yung mga thoughts ko about the lineup for the, for the tournament. Kung hindi nyo alam tong G1 Climax is a, para siyang pre-prix, gano'n.
para siyang tournament na kung saan ang mananalo dito sa tournament is going to receive a IWGP heavyweight title shot sa Wrestle Kingdom 15 or 16, whatever. Hindi ko pa alam kung saan siya gaganapin dahil obviously baka 50 lang din ang crowd, 50-50 lang din doon ang crowd. So, hindi ko pa alam. Baka Tokyo Dome pa rin siya pero konti na lang ang tao. So, mamaya pag-uusapan natin yan bago tayo matapos sa episode. So, let's start with the Monday night. Is Randy Orton unstoppable pa rin until right now? Wait. Ba't parang nagiging... seryoso guys. So, ba't ko pinaglalaruan talaga tong B8 ko? Wala lang. Gusto ko lang paglaruan. Iniisip ko pa din if I'm going to stick with this shit format. Kasi parang feel ko hindi maganda yung quality outcome. Tingnan nyo na lang kung ano yung masasabi nyo dito. Kung mapapangitan kayo, sabihin nyo lang sa review. Kung comment nyo, masasabi nyo. Fine, I'm fine with that. Kung papapangitan kayo, mag-stick na lang ako doon sa dati kong setup na B8 plus mask. Siyempre, mask kasi para lang siyang filter. So, makes sense. And then, yung splitter ko. So, if napapangitan kayo dito sa ginawa kong experiment ngayon, sabihin nyo lang sa akin, babalik ko yung format na ganun. Kaso, adjust ko na lang yung volume. Kasi, feeling ko, lakas pa rin talaga ng mic ko. Kahit ngayon na in-adjust ko na yung quality. So, balik tayo sa episode. Dami kong daldal. Putangin. So, ito. Yung Randy Orton na napapanood nyo ngayon is very dominant kasi. Tingnan nyo. After WrestleMania, napaka-dominant ni Randy, my opinion. Grabe yun. Tapos, noong parang nagbibuild na siya ng streak niya, hanggang sa natalo siya ni Drew McIntyre sa SummerSlam. Sa akin ang thoughts ko lang dito. Parang dapat ang gawin nila dito, first to hit finisher eh. Yung match up sa COC Gold Rush. Kung yun ang tatanungin niyo ako, ano yung stipulation, paunahan makahit ng finisher. Joke lang. So, official na yung match sa Gold Rush. Obvious naman. So, ano pa ba yung asahan natin? I-build na lang nila itong ano. So, nagpa-promo nga si Randy doon sa ring. Pinaulit-ulit niya na naman yung clip over and over. Yung pag-hit niya kay Drew McIntyre ng pancake. And then, lumabas nga si Drew McIntyre mula sa ambulance. Tapos, inatake niya si Orton and then hinit niya si Orton ng Claymore kick. So, that's the end of the segment. And then, until the rest of the show, parang tinira si Orton ng Claymore kick. 3 Claymore kick, bale yun. So, ewan ko kung coincidence ba na parehas silang na-ambulansya dahil sa 3 kicks. Ewan ko ba? So, tuloy tayo. Ayan. So, Apollo Crews, Ricochet, and Cedric Alexander versus The Hurt Business. Ito yung part na kung saan nag-join si Cedric Alexander sa Hurt Business. And, ewan ko. Gusto ko tong turn na to. I don't know why. Pero parang iniisip ko kasi na parang set up lang. Ganun. Pero hindi siya set up probably. Pero ang gusto ko kasing mangyari nga is si Cedric ay mag-solo na heel. If niya si Ricochet, it's gonna be a great addition shit sa mga storylines ng WWE right now. So that's a plus points, guys. So guys, ulitin ko muna. Sorry kung medyo putol-putol yung voice natin this week. Kung may encounter niyo yung putol-putol ngayong episode, sabihin nyo sa akin, baka hindi ko muna gamitin tong B8. Baka ito talagang B8 as a rin sa lahat ng nangyayari ngayon sa akin. B8. So, balik tayo. Ayan. So,
Street Profits versus Andrade and Angel Garza. Putang ina, WrestleMania pa to. Pinaglalaban niyo pa rin to. Deto, seryoso. Gusto ko na ng bagong feud dito. Gusto ko na ng new feud for Street Profits. Kasi nakakasawa na eh. Seryoso nakakasawa na. Yung nakikita ko si Garza, si Andrade na natatalo lagi dahil kina Street Profits ba to? Ayun, sa Street Profits. Ewan ko, nagsasawa na rin kayo na makikita ko lang na natatalo lang lagi itong sila Andrade. And nakakalungkot dahil parang feeling ko binabury na nila itong dalawa. Pero sana hindi. Tapos, after ng match nga, obviously, tinalo ng Street Profits sila Andrade. Lumabas sila Nakamura and Cesaro. And ang ginawa nga nila Nakamura and Cesaro is parang nag-challenge sila. Parang take advantage nila yung so-called invitational quarterly invitational na ginagawa nila. Wala akong ideya kung bakit naging quarter lang tong invitational, to be honest. Kasi parang I hate this invitational thing na ayan, punta kayo ng Raw para manggulo lang sa Raw. Punta kayo SmackDown para lang sa SmackDown. That makes sense, man. It's not make sense. My opinion. Kasi number one, wala namang sigurong balak ang WWE na mag-reunify ng mga tyrants. Number two, I hate that fact na if they are going to unify the tyrants, siguro, maraming wrestlers ang mawawalan ng push, which is my opinion, guys, pagka nag-unify na yung tag tyrants na yan, siguro ako talaga ang unang-unang wrestler na madidismaya pag ginawa nila yon. Dahil maraming wrestler ang mawawalan ng push, which is bullshit, my opinion. So, tuloy tayo, guys. So, if magkatotoo yung rumors na i-unify na ngayon tag tyrants, ako yung isa sa mga unang maa-upset pag nangyari yun. Seryoso. So, next natin is Billie Kay versus Peyton Royce. Naglaban sila. Yes, naglaban sila. Oo, tama narinig nyo. Naglaban sila. First time. First time. So, dito na siguro pinutol ng dalawa yung push ni Billie Kay. Dito na rin natapos yung push ni Billie, I think. And dito na rin nag-uumpisa siguro yung push ni Peyton Royce as a single star sa Monday night. I don't know why pa din. Hindi ko pa din alam bakit nangyayari talaga. Wala akong ideya talaga, seriously. So, balik tayo. Wait. So, Cedric Alexander, nag-appear na siya sa VIP lounge. And sinabi niya na nga na bakit pa ako makipag-tag team sa isang tanga na tinatawag niya yung sarili niya na one and only. Basta ganun na sinabi ni Cedric doon. Ayoko nang ulit-ulitin dito. So, next natin is Randy Orton versus Keith Lee. Third in less than 1 week. So, hindi na ako nag-expect ng clean win dito. Lumabas nga si McIntyre dito. Hinit niya na naman si Orton ng Claymore kick. That's the second Claymore kick, if not mistaken. And then, lumabas nga sila kanina dito. Bago ata itong segment na to. Sila Rey Mysterio and his family para i-address si Murphy. Tapos, challenge nga ni Murphy si Rey o si Dominic ng street fight. And maglalaban niya sila mamaya. Abangan nyo yun. So, next natin is a Raw Underground. Ito yung Owens versus Black. Basically, yun lang ang laban doon. Tapos lumabas nila Makito. Wala na yun. Tapos yung handicap matches, lumabas din nga dito yung Retribution. Wala pa rin akong pakialam sa kanila. Seryoso guys, wala pa rin akong pake. Wala pa rin akong pake sa kanila, seryoso. Kahit sino-sino pa yung mga Retribution na yan, wala pa rin akong pake.
So, next natin is yung inatake nga ulit ni McIntyre si Orton sa backstage. Sa may interviewers part ba yan? Tapos, hinit niya ulit si Orton ng Claymore kick, tapos dinala na siya sa ambulance. Palabas ng arena. So, wait. Yan na nga. Ang main event is a street fight nga between Dominic and Murphy. So, nakita ko yung some parts lang. Hindi ko na siya pinanood kasi expect ko na shit to, maybe. So, ang ending nitong match is a power bomb kay Dominic. Power bomb ni Dominic kay Mysterio. Kay Dominic kay Mysterio. Kay Dominic kay Murphy dun sa table. Parang sun flip power bomb ba yun? Tapos, hinit niya yun kay Murphy. Ba't ako lagi to? So, pagkatapos nga nun, parang tinalay na nila si Murphy dun sa ropes. Kagaya nga ginawa dati kay Murphy. Ginawa kay Murphy na naman. Ginawa kay Dominic ni Rollins nung SummerSlam ata yun. Tapos, sinampas niya na lang nila ng fourth ulit si Murphy ng kendo stick hanggang sa sumuko na siya. And then, bagong matapos yung show, puro hampas na lang ng kendo stick yung naririnig ko, which is sakit sa tenga. So, yun na, Monday Night Raw natin. The rating is... nakakagago, seryoso. Pangit na talaga ng... It's either pangit ang episode na to ng Raw, pangit ang Raw Underground, hindi ko ba rin makita yung relevance ng Raw Underground, or pangit talaga yung parts dito na iba. So, let's move on to Impact Wrestling. So, Impact is medyo nakaka-intrigue siya sa akin. So, let's start with the Eric Young thing. Lumabas nga si Eric Young, nag-celebrate siya doon mag-isa. And then, lumabas nga yung asawa ni Eddie Edwards. Tapos parang pagkalabas ni Eddie Edwards, nung asawa ni Eddie Edwards, parang i-atakin na to ni Eric Young. Parang psychopath siya doon. Tapos, parang biglang lumabas si Tommy Dreamer. And then, ayun, nag-set nga ng match up for later on tonight on the episode, yung dalawa. So, next natin is a TJP versus Chris Bay. Para sa akin, itong mga match na to ng Impact lately is, hindi siya yung parang na-appreciate ng tao, pero magaganda yung matches dito lately. Pero ang problema ko lang talaga dito is, as usual, Josh Matthews. Annoying Michael Cole 2.0 aka Josh Matthews. Wala bang originality mga commentator nyo? De. Ba't ko pa naglaruan to? Seryoso, parang ang tingin ko talaga kay Josh Matthews is a Michael Cole bootleg. Or mas worse pa kay Michael Cole. De, seryoso talaga, I hate this Michael Cole bootleg ni Josh kasi hindi ko siya masikmura talaga. Parang nanonood lang ako ng SmackDown without the crowd, without Thunderdome, without the screens. Parang ganun lang. De, let's proceed to the next segment, yung locker room talk. First thing, wala akong paki kay Madison Rain doon. Wala rin akong paki sa mga wrestler na featured doon. Ang gusto kong abangan talaga every week ay si Johnny Swinger because siya yung nagsisave talaga ng segments, especially sa Wrestle House and also dito sa locker room talk na to. So, kahit sabihin mong irrelevant yung role dito ni Johnny Swinger, putang ina. Siya talaga yung dito eh. Siya talaga yung money maker dito sa mga segment na to. Ewan ko, parang ewan ko pa tinutulugan to ng tao. So, ayan. Proceed tayo with, Brian Myers versus Willie Mack. So, di ko pa rin nakuha ko bakit parang ganito yung gimmick ni Willie Mack nga. Ni Brian Myers na para siyang gago na
tinatawag niya sarili the most professional wrestler. Parang gahamon siya ng mga pagkamayan kay Willie Mack. Pero unfortunately, hinamon ni Willie Mack si Brian Myers na isa pang match. And obviously, nilabanan pa rin ni Myers yun. Nanalo pa rin si Myers. And then, ayun na nga, Impact Tag Team Titles, the Motor City Machine Guns versus the Rascals sa rematch yun for from Slammiversary. Ayun, para sa akin, mas maganda pa to sa Slammiversary in my opinion. Pero, ang nangyaring ending is, parang lumabas na yung lahat ng tag team sa halos ng Impact. And then, parang ito naiisip ko, theory to. Parang feeling ko magkakaroon ng Scrabble or Fatal 4-Way tag team match up sa Bound for Glory na for the title. I think ganun ang mangyayari. Or Gallows and Anderson. Gallows and Anderson versus Motor City Machine Guns for the tag title. Parang ganun. Seryoso, every time talaga nakikita si Gallows, natatawa talaga ako. Kahit sabihin mong pang seryoso talaga yung role dito ni Gallows, nakakatawa pa rin talaga. So, let's proceed to wala na siguro, wala na akong pake kay Taya Valkyrie doon sa segment niya. Kamukha rin talaga si Natalia. Malaki yung suso, malaki yung magaling din mag-wrestle, underrated din. Basta yun, parehas silang unappreciated talents. Ewan ko bakit ganun. So, proceed na tayo sa main event. Main event is non-title match in an old school fight between Tommy Dreamer and Eric Young. Nanalo nga si Eric Young dito. Man, parang ako nanonood ng ECW ng PG. Ganon. Parang ganon ang napanood ko on that episode. So, maganda tong to. So, proceed tayo sa NXT Super Tuesday 2. So, ayan, Finn Balor versus Adam Cole. So, obvious naman na si Finn Balor ng NXT champion natin. Wala pa rin akong ideya kung kailan niya i-defend yun. Probably October 4 takeover. Pag na-official na nila yun. And then, tapos, wait lang, isip pa ako. Pagkatapos nga ng match, parang pinakita nila sa backstage na nag-2-sweet si Adam Cole at saka si Finn Balor. What a classic segment between two former PC members. And maganda talaga yung match na yun. And also, dito rin sa segment na to, lumabas nga si Shotzi Blackheart and Io Shirai. Parang inatake nila yung Robert Stone brand. And then, ayun nga, naghamon na nga si Shotzi Black. Tapos, in-accept naman ni Io, ganun. Parang ganun. Pero, bakit ang weirdo ng mga tao sa PH? Natatawa talaga ako dito sa mga to. Yung every time na nakikita ko talaga yung comments na yun, adobo versus sushi. Adobo versus sushi. Putang ina. Adobo versus sushi. Set. Bubulol talaga ako. Punyeta. Nakakabulol, seryoso. Yung sushi. Sushi. Ayoko na. Never mind. Dahil seryoso, parang feeling ko talaga pangit ng episode na to. Kasi sa mga itong sa sounds na to, di ko talaga feel na great idea talaga na ganun talaga lagi. Na every segment ng show is lalagyan ko talaga ng sound effects. Subukan ko lang to, gaya nga sabi ko kanina, subukan ko lang to, pag napangitan ako sa outcome ito, hindi ko siya muna gagamitin, tago ko lang siya sa cabinet. Then, yun. And then next nga, ayun, parang nagsama nga si Killian Dane and Drake Maverick. Pero parang ito yung magiging Team Hell No for 2020 sa NXT. Pero I think hindi siya ipupush agad. Ata. Oo, ata. Pero gusto ko talaga makita talaga na magkasama tong dalawa soon. At least napupush yung mga sarili nila na parehas. So it makes sense. And then, the main event between Rhea Ripley and Mercedes Martinez doon sa steel cage match.
Man, grabe, putang inang, brutal na tong laban na to. Summary ko na lang, ang brutal, sobra, parang ito yung isa sa mga solid na women's match sa NXT ngayong taon. Wala talaga ako masabi doon. So, ayun na. Yun na yung ating NXT. Tinalong ka ni Rhea Ripley, si Mercedes Martinez. Tapos noon ay in-announce din ni Robert Stone na parang aalisin na ni Robert Stone si Mercedes Martinez sa brand. So, wala naman pa kasi Mercedes sa brand yata. So, yan. Tuloy tayo. So, Dynamite. Pag-usapan na natin yung mga importante dito sa Dynamite. Wala naman ako siguro nakikita ng importante dito. So, yun. Matt Hardy. Lumabas kasi sa crowd. Parang nag-sorry siya sa mga nagkapangyayari noong All Out. And then, pinaramis niya yung sarili niya na magiging champion siya sa AEW. And then, yun. Lumabas na rin si Miro, aka Rusev, as the best man nila Penelope Ford and Kip Sabian. Yan. And then, bigay ko lang yung option. Magandang matches talaga ng Dynamite na yun is yung Jurassic Express versus the Lucha Brothers. Ang ganda ng laban na yun. Tsaka yung tag match between Jericho and Hager versus Janela and Sonny Kiss. Pero ako, napapaisip ako, di ba may legit na tag team sa Inner Circle? Bakit parang ang bibigyan ng gusto ng magka-title shot is yung dalawang malalaking person? But hindi yung tag team mismo doon, yung maghabol doon sa title. Bakit? Wala akong ideya talaga. Gusto ko talaga ng answers kung ba't nila ginawa yun. Para bang Rollins and Murphy? Ganon. Tatalaga ako ideya. Seryoso guys. So, next natin is yung nag-promo nga ulit sila John Moxley, FTR, tapos nag-promo din sila Lance Archer. And wala naman akong pake sa mga promo nila. So, wala pa naman kasi na-official doon. So, na-official din for October 14 episode of Dynamite is a AEW World Title match between Archer and Moxley. And then, yung TNT title match between Dustin Rhodes and Brody Lee. Man, isa to sa mga putangin ng matches na magaganda talaga sa main event ng Dynamite since nag-umpisa siya mag-ere sa TNT. Parang ito yung isa sa mga pinaka-solid na matches. Kahit sabihin mo mabilis lang to, solid talaga nito man. Worth it panoorin. Panoorin nyo na rin kung gusto nyo panoorin. Maganda talaga, sobra, di ako makano. Pero tingin ko talaga, nagdala talaga sa episode na to is Rusev, aka Miro. Para sa akin lang. So, let's proceed to SmackDown. Ayan na nga, nag-promo ulit si Roman and Heyman. Tapos lumabas nga si Usos. Jay Uso, ayan. So, wala na akong sasabihin na kung ano pa dyan. Tapos, ayun nga, Jeff Hardy versus AJ Styles for the IC title. I think, nag-end tong match sa no contest dahil nga ni Sami Zayn. Tapos, nagkwento na nga si Bayley about her turn kay Sasha. And sinabi niya nga na parang ginamit lang talaga ni Bayley si Sasha since the beginning. Sasha. Okay. So, ginamit lang talaga ni Bayley si Sasha since the beginning of the team nung nagpunta nga si Bayley sa SmackDown. So, ayan. And then, nagkaroon nga ng Fatal 4-Way match for the number 1 contendership for sa SmackDown Women's title between Nikki Cross, Evans, Tamina, and Bliss. During the match, nag-walk out si Alexa sa match. Hinit niya si Cross ng Sister Abigail sa harap ng commentary table. And then, nag-walk out na nga si parang ayaw niya na mag-compete doon sa match. And then, tapos, Otis versus John Morrison. Nangyari ulit yung nangyari last week with the same different shit thing. Nakuha pa rin ni Otis yung contract. Nakuha ni Miss yung Apple or ni Morrison. And then, the main event is a Sheamus versus King Corbin.
Sheamus and King Corbin versus Jey Uso and Roman Reigns. Ewan ko, di ko talaga makuha yung point bakit parang yung mga promo lately yung mga matches lately ni Roman since nag-return siya is parang magre-return lang siya sa habang naglalaban na yung habang in progress na yung mga laban. Di ko makuha bakit ganito. So, tuloy tayo. Yan, wala pa rin akong pakialam. So, ito, in-announce na rin sa NXT UK na meron ngang Heritage Cup na mangyayari simula probably this week between 8 members. Tapos, ang maglalaban sila sa isang format sa British round. In-announce nga dito si Morgan Webster, Noam Dar, Alexander Wolf, A-Kid, Dave Mastiff, Trent Seven, Joseph Connors, and yung isa pa na di pa nare-reveal as of recording. So, ito yung British rounds rules. Ito, kailangan, yung lahat ng matches ay may 6 3-minute rounds. So, lahat ng matches ay may 2 out of 3 falls. Tapos, ang falls ay pwedeng makuha by pinfall, submission, or count out. So, pagka nagkaroon ng fall, pagka merong nag-occur na fall, matatapos yung round, and then, matatapos yung match pagka meron ng naka 2 falls. So, kumbaga, paramihan lang to. And then, pagka nagkaroon ng in the event of disqualification or knockout, the match instantly ends without the need of 2 falls. If all 6 rounds are completed, whoever is ahead on falls wins the match. Kasi sino yung mas mataas, I think. So, magkakaroon din ng 20-second breaks every round. So, pagkatapos ng tournament nga, in-announce din na yung cup ay ide-defend din parang title sa same format. Ayun na. So, yun na yung in-announce din na magkakaroon din ng Kaylee Ray versus Piper Niven title match sa NXT UK reboot. And ito na. Ito na yung isa sa mga inaabangan ko talaga sa episode na to. So, in-announce ng New Japan yung participants ng G1 Climax 30. So, ito na. I-introduce ko sila isa-isa. Pasensyahan nyo ako kung magkakamali talaga ako dito. So, ayan. Una sa A-Block, si Kota Ibushi. Ito yung nanalo ng huling G1. And then, si Jeff Cobb, si Kazuchika Okada, nanalo nga siya ng 2012 and 2014. Si Tomohiro Ishii, siya ay yung current never open weight 6-man tag champion. Tapos si Will Ospreay, yan. Ang nabubulol talaga ako. Tapos si Shingo Takagi, si Minoru Suzuki, si Taichi, si Jay White, saka si Yujiro Takahashi. Ayan. Ayan yung in-announce for A-Block. B-Block, Hiroshi Tanahashi, tatlo na yung napalanunan niya pala sa G1. Si Juice Robinson, si Hiroki Goto, si Toru Yano, I love Yano 2 belts. Si Yoshihashi, si Tetsuya Naito, current IWGP Heavyweight and IC Champion. Si Sanada, si SJ, si Kenta, si Evil. Ayan. Yun na yung current format. Yun na yung current matches, participants ng G1. So, in-announce na nila yung card. Starting September 19, in-announce na nila yung matches. Check nyo na lang sa New Japan website. Ang dami nito, di ko nababasahin isa-isa. So, meron silang event sa Osaka, sa Sapporo, sa Kobe, sa Korakuen. Ano ba yun? Sa Nagaoka. Whatever. Tangina, nabubulo talaga ako dito. Tapos,
Hiroshima. Ang finals nito probably sa Reigoku ata. Sa Reigoku ata ang finals nito probably. Or sa Tokyo. Ganun. Hindi ko talaga sure kung saan gaganapin yung finals. So basta tatagal to hanggang October probably. Isang buwan tong putangan to. And abangan na lang natin. Ako kasi dito sa podcast natin, ang gagawin kong pag-recap dito about the G1 is every week. Hindi ko siya gagawing episodic. Hindi ko siya kaya gawin na ganun. Instead, ang hirap ng ganung format. Try natin yung best natin na masunod G1 climax na to. So, yun na. Again, ayan, sa mga bago pa lang sa podcast, follow the podcast on Facebook, facebook.com/The MTG Show Pod, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod nga. And then, check nyo yung podcast app natin, The MTG Show Podcast app. Kaya nasabi ko sa Patreon, magkakaroon tayo ng Patreon sa podcast app. And then, for the next few days, ayan, follow nyo rin pala yung podcast sa Spotify, sa Apple, sa Google Podcast. And then sa lahat ng podcast na napaparinggan nyo, kahit saan. And guys, reminder pala ulit kung pangit yung quality ng ating episode ngayon. Pagpasensyahan nyo na ako. Pagka pangit talaga, mag-stick na lang ako dun sa ginagawa ko since dumating talaga tong BM800 ko. Pagpasensyahan nyo ako kung pangit talaga yung quality ngayong episode. Try ko lang yung best ko, tinesting ko lang talaga tong B8. Pag pangit talaga, hindi ko na siya muna gagamitin. Saka ako nagagamitin pag may desktop na ako. So, yun. Thank you and see you on the next episode. Thank you.